ating mga problema, spiritual na kalagayan, anxiety, stress, depressions, ayun yung ating mga dinadalang pamatok. But, sabi ni Jesus Christ, pasanin niyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin dahil ako ay maamo at may mababang loob. Makikita kayo ng kapahingahan sa akin. Remember, si Jesus Christ ay namatay sa cross. Saan siya namatay? Hindi sa pako. Hindi siya namatay sa pako. Hindi siya namatay sa sakit ng kanyang nararamdaman. Kundi namatay siya dahil saan? A broken heart. He died with a broken heart. Bakit? Hindi siya namatay para sa isang tao lang. Namatay siya para sa lahat ng tao. Biruin mo, pinasan ni Jesus yung pamatok ng lahat ng tao. Ilan tao sa mundo? Billion. 8 billion people. Namatay si Jesus sa lahat ng yun. So imagine, pinasan ni Jesus yun, yung mga kasalanan natin. At inilipat niya yung kanyang pamatok sa atin. Yung pamatok na magaan. Dahil madaling dalhin ang pamatok ko at magaan ang kasanay ko bibigay ko sa inyo. Pansinin nyo, kapag kayo ay nakafocus kay Jesus Christ, or kapag kayo ay si Jesus o ang Panginoon lang ang inyong nasa puso't isip, napakagaan ng inyong mga gawa, napakagaan ng inyong dinadala. Kaya mga kapatid, sa mga salitang ito, ay maririnig natin ang isang dakilang paanyaya mula sa ating Panginoong Hesus. Isang paanyaya na puno ng pag-ibig, habag, at pag-asa. Anong sabi niya? Lumapit kayo sa akin. Ito'y panawagan ng isang tagapagligtas na naghihintay at nagnanais na tayo kayang kanyang iligtas. Ang Panginoon ay walang gustong ipadala sa impyerno. Ang Panginoon ay walang gustong isama doon sa dagat-dagatang apoy na nakahanda para sa mga demonyo. Sino ang naglalagay doon? Tayo mismo. Tayo mismo ang nagpapadala sa atin, sa sarili natin doon sa dagat-dagatang apoy. Subalit paano nga ba tayo lalapit kay Kristo? Ayun ang isang malaking tanong. Ano ang inaasahan sa atin at ano ang kanyang pangako kapag tayo ay lumapit sa Kanya? Buksan ninyo ang inyong banal na aklat sa Romans 3 verse 23. Alam ko kasama ito sa inyong memory verse. Romans 3 verse 23. Pakibasa po ng malakas. Ito ang mga dapat natin gawin. Lumapit tayo. Paano tayo lalapit kay Kristo? Bakit tayo lalapit kay Kristo? Una, lumapit dahil tayo ay merong kailangan. Dahil tayo ay merong pangangailangan. Ano itong pangangailangan natin kay Kristo? Ano itong kailangan natin? Romans 3 verse 20. Yeah. Romans 3 verse 23. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalatian ng Diyos. Ang sabi doon, sapagkat ang lahat ay nagkakasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So mga kapatid, bago tayo lumapit, kailangan natin kilalanin ang ating pangangailangan sa Kanya. May isang scripture song akong naalala na sabi doon sa scripture song na yun ay, kapag ikaw ay humihiling sa Panginoon, humihilingin mo yung hindi mo gusto. Hihilingin mo yung naaayon sa gustuhan ng Panginoon. According to the will of God. Remember that scripture song? Bakit hindi natin gusto? Kadalasan ang ayaw ng tao, ano? Self-denial. Ayaw yan ng tao. So, si Kristo, dinelay niya yung sarili niya para sa atin. So, ang hilingin natin, Holy Spirit and self-denial. Bago tayo lumapit, kailangan natin kilalanin kung ano ang ating pangangailangan sa Kanya. So, lahat tayo nagkasala. At dahil dito, tayo'y napahiwalay sa Diyos. Nagkaroon ng separation sa pagkita ng Diyos at tao. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Wala tayong may pagmamalaki sa harap ng Diyos. Sa Romans 6:23 nabanggit doon, sabi doon, malinaw ang sinasabi, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay ano daw? Kamatayan. Datapwat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo, Jesus na Panginoon natin. Nung si Adan at Eva ay kumain ng pinagbabawal ng Diyos na prutas, bakit hindi sila namatay? Kasi ang sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay
kamatayan. So, bakit nung time na yun, hindi agad namatay si Abatlan? Hindi agad namatay si Abatlan. Adan at Eva. Kasi merong namatay nung araw na yun. Sino? Alam mo? Alam mo sino namatay ng araw na yan? Anong kinuha ng Diyos para sila ay gamitan? Robe of righteousness. Yung anong hayop ang pinagkuhaan ng balat para sila ay madamitan ng Diyos? Tupa. Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. May namatay nung araw na yun. And that is the lamb. Namatay yung lamb para doon sa kasalanan ni Adan at Eva. So may namatay para sa kanila. At kung babasahin yung Decide of Ages, sabi ni Mrs. White doon, na si Adan mismo yung gumilit doon sa lamb. At umiiyak siya habang ginigilitan niya yung lamb. Bakit? Kasi hindi pa siya nakakita ng namatay. Kahit nung simula na nabuhay siya, di pa siya nakakita ng namatay. First time niya makita ng may namatay. Kaya siya ay umiyak. So, ang paglapit kay Kristo ay nagsimula sa pagkaalam na tayo'y makasalanan at nangangailangan ng kanyang kaligtasan. So, kilalanin natin kung ano ang ating kailangan sa Panginoon. Kailangan natin ng ano? Kaligtasan niya. Pangalawang requirements. Anong kailangan natin? Lumapit tayo na merong pagsisisi. So, kung kailangan mo ng kaligtasan, syempre kailangan mo magsisi. Basahin nyo sa mga Gawa 3 verse 19. Sa Gawa 3 verse 19. Or Acts. Sa English, Acts. So, Andre, Gawa 3 verse 19. May basa ng malakas? kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mabawi ang inyong mga kasalanan. Ang tunay na paglapit kay Kristo ay ano? Hindi lamang pagbaling sa kanya ng isipan. Hindi sapat na kilala mo lang yung Panginoon, kundi pagbaling sa kanya ng ano? Buong puso. At kasama rito ang ano? Pagsisisi. Isang pusong nagsisi sa kasalanan. Kailangan buo yung buong loob mong ibinigay sa Kanya. Kapag kayo bininyagan, anong binibigyan sa inyo? Kamay lang ba? Lulubog. Paa lang ba yung lulubog? Hindi ba't buong katawan? Simbolo yan na isinusuko mo lahat kay Kristo. Isinusuko mo lahat ng kung anong gawa mo kasalanan. Ibig sabihin, paglubog mo sa tuboy, pag-ahon mo, isa ka ng bagong nilalang. So, isang pusong nagsisisi sa kasalanan at nagnanais talikurin nito. Ang sabi sa Kawikaan 28 verse 13, ang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng ano? Kaawaan. Hindi natin maaaring lapitan ang Panginoon nang taglay pa rin ang pagyakap sa kasalanan. You can serve two masters. Hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang hari. Kailangan talikuran natin ito at hangarin ang pagbabago na mula sa Kanya. Repentance includes sorrow for a sin and the turning away from it. We shall not renounce sins unless we see sinfulness until we turn away from it in heart, and there will be no real change in the life. So, third requirements. Lumapit na may ano? Pananampalataya. So, kung ikaw ay nagsisi na, kailangan mo i-claim na ikaw ay napatawad. Sa Hebreo 11 verse 6, kung inyong bubuksan ng inyong banal na aklat, ang sabi doon, at walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan siya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya siya ay nabubuhay, at siya ang tagapagbigay gantipala sa kanyang nagsisihanap. Naalala niyo nung bumabagyo tapos si Jesus Christ na natutulog lang doon sa likod ng bangka. Tapos yung kanyang mga servant ay nagkakagulo na. Sabi niya, Panginoon, bakit nahihiga ka lang dyan? Bumabagyo na oh. Ang sabi ni Jesus, dagat, tumigil ka. Umupa yung dagat. Tumahimik yung dagat. Wala yung malakas sa hangin. Tumigil yung alon. Wala yung kidlat. Ang sabi ni Panginoon sa kanila, wala ba kayong mga pananampalataya? So, kailangan natin ng pananampalataya. Righteousness by work ay hindi tinatanggap. Yes, ang pananampalataya kailangan ng work. But, kung ikaw ay gumagawa ng work dahil ayaw mong mapunta sa dagat-dagat ang apoy,
Iyan ay righteousness by work. You need the righteousness by faith. Righteousness by faith means, mahal mo ang Panginoon kaya ka gumagawa ng work. Hindi gumagawa ka ng work kasi ayaw mo punta sa dagat-dagatang apoy. So ang paglapit kay Kristo ay nangangailangan ng pananampalataya. Pananampalataya kinikilala sa Jesus bilang tagapagligtas, bilang kaisa-isang daan patungo sa Ama. Kaya ang sabi niya sa 1:14 verse 6, pwede niyo po ako sabayan sa pagbabasa. Sabi dito, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man hindi makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At sabi sa 1:16 verse 37, walang ibang daan kundi si Kristo. Ang sino mang lumapit sa Kanya ay hindi niya itataboy. Remember, na tayo ay nasa The Great Controversy. Pag sinabing The Great Controversy, dakilang tunggalian sa Tagalog. May dalawang makapangyarihang nilalang na nag-aagawan sa atin. Ngunit alam natin mas makapangyarihan ng ating Panginoon. Pang-apat na requirements, lumapit na may pagpapasakop at pagsunod. Basahin niyo po sa John 14 verse 15. Hindi niyo pong babasahin ang book ng John 14 verse 15. Pwede niyo po akong sabayan sa pagbabasa. Sabi po doon, kung ako ay inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. So pag ikaw ay nagpasakop, ikaw ay susunod. Hindi lamang sapat na tayo lumapit kay Kristo sa salita. Dapat din makita ito sa ating gawa. Ang tunay na lumalapit kay Kristo ay nagpapasakop sa kanyang kalooban at nagmamahal sa sa kanyang mga utos. Ito'y hindi pagsunod dahil sa takot, kundi pagsunod bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Righteousness by faith. Huwag natin hayaan na manatili sa puso natin yung righteousness by work. We need righteousness by faith. So, sumusunod ka hindi dahil takot ka. Sumusunod ka kasi mahal mo ang Panginoon. Nanampalataya ka. At, syempre, you keep the Sabbath. You keep holy. Remember, sa 10 Commandments, ano ang tanging utos na nagsisimula sa word na alalahanin? Four. Ang pang-apat na utos. Remember the Sabbath day. Sinabi rin sa Santiago 4 verse 8, magsilapit kayo sa Diyos at siya ilalapit sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang akala. So what is the fifth requirement? Lumapit na Lumapit at tanggapin ang kapahingahan. So basahin natin sa John 14 verse 27. John 14 verse 27. Sabi dito, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan. Ang binibigay ko sa iyo, huwag magdumdumihanan ang inyong puso ni matakot man. Sabi sa Matthew 94 verse 35, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. So don't love this world. Huwag yung mahalin ng sanlibutan, hindi ka pa yung kayang iligtas niyan. So, ang pangako ng Panginoon sa mga lumalapit sa Kanya ay kapahingahan, kapayapaan. Hindi ito kapayapaang pansamantala, kundi kapayapaang walang hanggan na sa Kanya lamang matatagpuan. Ang mundo ay nag-aalok ng pansamantalang ginhawa. Ngunit ang tunay na kapahingahan ng kaluluwa ay kay Kristo lamang matatagpuan. So, ang sanlibutan ay kaya mag-offer ng mas malaking bagay. Kaya kanya itong dalhin sa masasarap. Kung anong masarap, yun ang bawal. Sabi, kung ano ang masaya, yun ang bawal. Kaya anong pinipili ng tao? Ang bawal. Ang nakakalungkot lang dito, alam ng tao ang tawag mali. Pero dahil sa freedom of choice, mas pinipili nila
ay simula pa lamang. Inaanyayahan niya tayong lumakad kasama niya araw-araw. You need to kill your old self every day. Not physically, but spiritually. Kill yourself every day. Kailangan mo mamatay araw-araw, hindi physical, kundi spiritual. Ang bautismo, ayan yung pagpapasakop mo kay Kristo. Pero hindi ibig sabihin na nagbago ka na. Kailangan mong patayin yung sarili mo araw-araw. Para ano? Para mabuhay sa iyo ang presensya ng banal na Espiritu. Let the Holy Spirit na mabuhay sa iyo. So, hindi ito sandali lamang na paglapit, kundi isang patuloy na relasyon na lumalalim at tumitibay sa bawat araw. So, kapag ikaw ay nagpasakop, ikaw ay nanampalataya, ikaw ay nagsisi, ikaw ay sumusunod sa utos, mas lalalim ang relasyon mo sa Panginoon, mas mapapamahal ka sa Kanya, mas mapapalapit ka. Magkakaroon ka ng personal devotion na hindi mo dati ginagawa. Magkakaroon ka ng everyday prayer, 3 times a day prayer. So mga kapatid, ngayon, ang paanyaya ni Kristo ay umaalingaw pa rin sa ating mga puso. Lumapit kayo sa akin, tayo'y ba'y handang tumugon? Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, so ano ang inyong mga sagot mga kapatid? Tayo ba'y handang magsisi, manampalataya, magpasakop, at sumunod sa Kanya? Sabi sa 2 Corinthians 6 verse 2, narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Kailan? Ngayon, hindi bukas. Hindi, sa susunod na lang ako magbabago. Gagawin ko muna to. Magbabago na lang ako next week. Ay, magbabago na lang ako pag New Year na. New Year's resolution. So huwag nating ipagpaliban ang paglapit kay Kristo. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. So habang may pagkakataon pa, lumapit tayo at tanggapin ang kanyang pag-ibig, kapatawaran at kapahingahan na siya lamang ang makapagbibigay. Huwag niyo antayin na pag-ihip ng trompeta ay hindi niyo handa. Huwag niyo antayin na tumayo si Kristo sa pinakabanal na dako at magsara ang pintuan ng awa. Kaya mga kapatid, tinatanggap niyo ba ang paanyaya ni Kristo na lumapit sa Kanya? Kung ang inyong mga sagot mga kapatid, tayo po ay tumayo para sa ating closing.